Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. How can you explain this? Hindi mo to alam? Eh, anong alam mo? Naghahanap talaga kayo ng gulo sa Pilipinas. Sino ang proponent ng insertion? Gaanong kalaki ang insertion? Lahat po tayo nagbabayad ng ating tax. Ninakaw pala. Mga kababayan, mas ipakita po natin na tayo ay lumalaban, hindi na po paupo. It's time to fight this, standing, going out sa streets, at ipakita natin ang numero natin, mga Pilipino. Abusadong gobyerno. Winasak ang kababuyan na ginawa ni Bongbong Marcos. Dahil gahaman sa kapangyarihan at gahaman sa pera, si Bongbong Marcos nakipagkuntsabahan siya sa CPP, NPA, NDF na walang idinulot sa Pilipinas kundi bighati at kahirapan. Ngayon, dahil kay Bongbong Marcos, nakaka-recover ang CPP, NPA, NDF. Ikaw, ako, lahat tayo tatayo titindig para magkaisa bilang Pilipino. Inaasahan natin na mas nadami yan ngayong araw, ngayong hapon, hanggang gabi, hanggang bukas, hanggang tuloy-tuloy na ito. Ito ay ginigising natin ang mga kabataan, ang mga mamamayan para panahon na para iparamdam sa gobyerno ang dapat magbabago sa bayan natin ito. Sila para matigil ang mga kalokohan sa Congress, sa Senado, sa gobyerno. Busina yan sa lahat ng kababayan natin Pilipino. Mga kababayan, pumunta na kayo dito. Panahon na ito. Ang dami na natin. Dagdagan pa natin para matuldukan ang aking ninakaw ang ating kabanang bayan. Manawagan ako. Lumapit na kayo. Timing na ito. Labanan ang korupsyon, ang kawatan sa gobyerno, mga magnanakaw. Bago natin ang bansang Pilipinas.
magkaisa tayo, maawa naman tayo sa ating bansang Pilipinas, magkaisa tayo na ibangon muli itong bansa na nalugmok sa pananatili ng mga korap na mga lingkod, hindi lang po siguro sa ahensya ng DPWH, kundi sa iba't ibang ahensya. Nakakalungkot po na ako mismo ay nakakaranas ng pagbaha. So panawagan ito para sa lahat at panawagan din na yung may mga kasalanan talagang dapat na alisin, patawan ng parusa, ikulong. Ipaglalaban natin ang karapatan natin bilang isang mamayang Pilipino na ang namumuno sa ating bansa ngayon ay nangungurakot na. Binabaliwala niya ang mga nangyayari sa Pilipinas dahil sila lang ang nagpapayaman sa sarili nilang bulsa. Hindi natin sila inielect para mangurakot. Inielect natin sila sana para pamunuan ng Pilipinas na maging maayos, maging masagana. Kaso lang, iba ang nangyayari. Sila lang ang nagpapayaman. Sana marinig nila ang mga panawagan ng mga simpleng Pilipino na bumaba na sila sa kanilang pwesto at hindi na sila nararapat kung saan man sila ngayon nakaupo. Simple lang naman po ang panawagan namin yung mapayapang pagkakaisa na ang gusto talaga natin, lahat ng Pilipino, sama-sama. Yung panawagan naman po natin maayos yung bansa. Yun lang naman po gawin lang natin kung ano yung tama para sa bansa natin. Yun lang naman po Isa lamang ang sigaw dito sa grupo ng Liwasang Bonifacio, gaya ng sinabi ni God Andres Bonifacio. Ang panawagan dito ay hindi lamang pagpunit ng sedula, kundi ang panawagan dito, mag-resign na dapat si Ferdinand Jr. Marcos dahil hindi niya kayang pamahalaan ang bayang Pilipinas. Na ang lahat po ng mamayang Pilipino ay makiisa dito sa Liwasang upang manawagan po sa ating gobyerno na tuluyan pong ayusin at tuluyan pong pugsain ang talamak na korupsyon dito sa ating bansa nang sa ganun ang ating mamayang Pilipino ay hindi na po maghihirap. At sama-sama po tayo nananawagan na sila po ay pumarito upang makiisa, upang mapakinggan ng ating mahal na presidenteng si Marcos na siya po ay ayusin yung kanyang gobyerno. Kung hindi niya kayang ayusin ang ating gobyerno, lalo-lalo na ang mga talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan, ay bumaba na lang po siya sa kanyang pwesto. Nakikiusap po kami kay BBM po na bumaba na po kayo sa pwesto dahil hindi po kayo karapat-dapat na maging presidente ng ating Pilipinas. Ginagawa niyo pong kawawa ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga OFW. Nawawalan po tayo ng dignidad dahil sa inyo. Hindi po kayo katulad ni President Rodrigo Roa Duterte na merong dignidad at meron pong tunay na pagbabago dito sa ating Pilipinas. Sawang-sawa na po kami sa korupsyon. Huwag niyo na po pahirapan ang ating bansang Pilipinas. Kaya nakikiusap kami sa inyo, bumaba na po kayo sa peso. Kung hindi po kayo bumaba sa peso, kami po ang magpapababa po sa inyo.